Noong ika-430 ng hapon, isang Ukrainian na MiG-29 ay mabilis na lumipad sa kalangitan ng Donetsk sa taas na 150 na metro patungo ng diretso sa Berelebivka Dam na naging mahalagang ruta ng supply para sa mga puwersa ng Russia ngayon. Bagaman matagumpay na nagamit ng pilot ang lupain para magtago hanggang sa puntong ito, lahat ay magbabago na lang sa loob ng ilang minuto. Ang hindi alam ng pilot ay na 3 iba't ibang sistema ng radar ng Russia ay nakadetect at nakakabit na sa kanya. Ang Gravestone radar ng sistema ng S-400 ay nakakuha ng target sa distansyang 38 na kilometro. Ang sistema ng Tor M2 ay sumusubaybay mula sa timog habang isang battery ng Buk M3 sa silangan ay nagpaon na lumilika ng isang masinsinang grid ng depensang panghimpapawid na sapat na matindi para gawing parang confetti na yari sa aluminyo ang anumang eroplano. Ginawang parang superhighway ng mga puwersa ng Russia ang Berelebivka Dam para sa mga convoy ng supply na gumagamit pa ng mga driver na civilian ng Ukraine. Para maiwasan ang mga casualty sa mga civilian, kailangang mangyari agad ang atake. Yumakap ang MiG-29 sa lambak ng Ilog Dnipro na ginagamit ang natural na lambak para itago ang paglapit nito. Lumilipad ito sa bilis na 880 na kilometro kada oras na nasa 150 na metro lang ang layo mula sa lupa at may iisang kalamangan lang ang pilot. Habang nananatili siya sa lambak, ang mga burol sa paligid ay magsishield sa kanya mula sa radar. Pero matatapos ang proteksyong ito pagkatapos ng 8 minuto kapag bumuka na ang lambak patungo sa malawak na plain na payapang ang tinatawag ng mga pilot bilang kill corridor. Ang huling 13 kilometro patungo sa target ay walang cover man lang, isang lugar na tinawag ng pilot bilang kill zone. Sa heads-up display, ang lupain ay nagdadagundong na lumipas sa bilis na 236 na metro bawat segundo. Ang mga linya ng kuryente ay sumislip at nawala ng mas mabilis kesa sa makakarehistro ng utak ng tao. Lumipad ang pilot gamit ang instingto at muscle memory. Ang mga kamay niya ay gumagawa ng adjustments bago pa makapagproseso ang utak ng pangangailangan. Hindi ito lumipad. Ito'y isang stylish na anyo ng controlled crash. Pero ang pag-iwas na maging parte lang countryside ng Ukraine ay hindi ang pinakamalaking alalahanin niya na yon. Ang SP-015 radar warning gear sa MiG ay nagpapakita ng mga banta sa isang circular na screen na parang galit na kompas. Bawat blip ay nagpapahiwatig ng direksyon pero hindi ng distansya. Parang alam mong may sumisigaw sa harap mo pero hindi mo alam kung ilang sentimetro lang ang layo o sa kabilang kwarto. Binibilang ng pilot ang pulse repetitions na parang segundo sa pagitan ng kidlat at kulog. Ang S-400 sa hilagang silangan ay nag-e-emit ng mabagal at tamad na sweeps. 3 segundo ay katumbas ng mga 60 na kilometro, nagse-search pa. 2 segundo ay nangangahulugang 40 na kilometro, nagsisimulang magbigay pansin. 1 segundo ay nagpapahiwatig ng 20 na kilometro at posibleng paglunsad ng missile. Ngayon, 2.5 segundo ang signal na natatanggap niya. Malapit na para mag-alala pero malayo pa para sa pagkakataon. Ang kalkulasyong ito ang humantong sa susunod niyang desisyon, manatiling mababa pa ng 8 minuto. Habang tinitimbangin ito ng pilot, ang hammer-guided bomb sa centerline pylon ay nagparan ng system checks bawat 5 segundo. Malakas ang GPS signal, sumusubaybay sa 12 satelite. Stable ang inertial navigation system. Armed na ang rocket motor. Kailangan ng bomb ang tiyak na kondisyon para makuha ng target, kondisyong wala sa pilot sa taas na 150 na metro. Pero ang pag-isip dyan ngayon ay parang pag-aalala sa desert habang nasusunog ang bahay. Una, mabuhay sa face ng paglapit.
Pagkatapos, mag-alala sa pag-deploy ng isang weapon na nagkakahalaga ng daan-libo-libo na euro na katumbas ng mahigit 35 milyong piso mula sa isang Soviet-era jet na galing pa noong wala pang internet. Lalong naging komplikado ang lahat habang ang fuel gauge ay nagpapakita ng 2,400 kilo na natitira. Ang round trip pabalik sa base ay 142 kilometro. Sa kasalukuyang burn rate, may 18 minuto siya sa itaas ng target area bago maglakad pa uwi. 18 minuto ay parang sapat, pero sa laban wala namang ganon. Bawat evasive maneuver, bawat burst ng afterburner, bawat pagtaas ng altitude ay lumulunok ng fuel. Ang mga engine ng RD-33 ay uhaw sa mababang level na nasusunog ang fuel na parang freshman sa college rager. Isang prolonged evasion ay pwede nang alisin ang mga tangke. 13 kilometro pa para makalabas ng lambak, 13 kilometro ng kaligtasan bago pumasok sa kill zone na madalas binabanggit ng mga pilot. Ang drone footage mula sa itaas ay nagpapakita ng walang galaw ng sasakyan sa dam, walang lumalapit na helicopter, walang nag-scramble na fighters. Gayunpaman, marahang itinulak ng pilot ang throttle pasulong, hinuhulog sa 880 na kilometro kada oras. Bawat segundo na nailigtas ngayon ay nangangahulugang 1 segundo pa sa itaas ng target o 1 segundo na mas mababa sa ilalim ng apoy. Sa fighter aviation, parehong panalo ang dalawa. Sa ika-438 ng hapon, naabot ng pilot ang gilid ng lambak at naintindihan ang tunay na kahulugan ng radar coverage. Ang SPO-15 ay nagbago mula sa tamad na sweep patterns patungo sa ingay ng isang kitchen ng McDonald's sa lunch rush. 6 na iba't ibang emitters ay biglang nagtaas ng intensity. Ang radar ng S-400 na dating nagse-search scan ngayon ay nakatuon ng mahigpit. Ang beam nito ay nagiging makitid na parang laser. Mula ghost, naging bullseye ang pilot sa loob ng kalahating segundo. Ang gravestone radar ng S-400 ay nakakakabit ng target sa 38 na kilometro. Ang lock tone sa kanyang headset ay nagbago mula sa intermittent beeps patungo sa steady whine na nagsisignal ng imminent missile launch. Ang antennas ng SPO-15 radar warning receiver ay sumasakop sa buong airframe na nakakadetect ng impinging radar energy. Kapag ang radar beam ay nagsisweep bawat ilang segundo, hinahanap ka at ang SPO-15 ay nagbibeep ng mabagal. Kapag ang radar na iyon ay nagpa-paint sa iyo ng maraming beses bawat segundo, sinusubaybayan ka at nagsa-accelerate ang beeps. Kapag nakakakabit ito para sa fire control, ang makitid na beam ay nananatiling nakadikit na nagde-deliver ng continuous wail, ang senyales na ang missiles ay darating sa loob ng ilang segundo. Pwede pang makilala ng SPO-15 ang mga tipo ng radar gamit ang frequency at signature na parang pagkilala ng boses. Ngayon, ito'y sumisigaw na isang S-400 ang may hawak sa kanya ng mahigpit. Ang missile ng 48N6 ng S-400 ay may engagement envelope na 400 kilometro, pero sa mababang altitude, ang terrain at curvature ng Earth ay nagbawas nito hanggang mga 40 na kilometro. Nasa 31 na kilometro siya. Madaling math, nasa range na siya. Ang tanging dahilan kung bakit walang dumating na missile ay ang reaction time. Kailangan ng 8 segundo ng mga crew ng Russia mula detection hanggang launch. May 8 segundo ang pilot para basagin ang lock o harapin ang missile. Ginawa ng pilot ang isang sharp banking turn, hinila ang 7G habang pinapanatili ang altitude. Ang maneuver na ito ay naglagay ng velocity vector niya na perpendicular sa radar beam. Kapag hindi lumalapit o lumalayo sa Doppler radar, ang relative velocity mo ay tumutugma sa lupa sa ibaba, 0. Gumagana ang Doppler radars sa pamamagitan ng pagdetect ng frequency shifts mula sa gumagalaw na mga bagay.
Walang radial motion ay walang shift at hindi makakapag-distinguish ang radar sa kanya mula sa clutter. Lock, nabasag. Pero ang galaw na iyon ay nagkakahalaga ng airspeed at posisyon niya. Ngayon ay lumilipad siya off-target, nagdurugo ng energy. At lahat ay alam na kung saan siya. Bigla, nag-light up ang isang Tor M2 sa 13 kilometro sa timog. Malapit na sapat para makita ng pilot ang vehicle kung titingnan niya ng mabuti. Ang Tor ay iba sa S400. Gumagamit ito ng command guidance, hindi active radar homing. Walang onboard seekers ang missiles. Ang ground radar ay sumusubaybay sa target at missile na nagsesend ng trajectory corrections via data link bawat puntang bahagi ng segundo. Ito ay nagiging halos imposible ang jamming. Hindi mo masasabugan ang missile na hindi nagusumamo para sa sarili nito. Ang tanging counters ay ang pagbasag ng ground radar lock o paglabas sa tracking envelope nito. Biglang lumiko ng kaliwa ang pilot at bumagsak ng mabuti. Bumaba mula sa unang 150 na metro hanggang 50 na metro sa loob ng 2 segundo. Ang mga sanga ng puno ay nagdadagundong sa canopy, malapit na sapat para bilangin ang mga dahon. Sa gitna ng dive, ang kaliwang kamay niya ay tumama sa counter measurements panel. 2 beses niyang pinindot ang chaff dispenser. Sa undang 20 na bundles ng aluminum-coated glass fibers ang lumipad pababa. Bawat filament ay eksaktong 2.5 cm ang haba, kalahati ng wavelength ng X-band radar ng S400. Sa Gravestone radar, parang sumabog ang MiG patungo sa isang ulap na laki ng football field. Pero ang Tor ay gumagana sa K-band sa 35 GHz na nangangailangan ng iba't ibang chaff. Pinindot ng pilot ang second dispenser na nag-release ng mga filament na 4.3 mm ang haba. Ngayon, may broadband radar cover na siya na lumilikha ng tinatawag ng mga pilot bilang chaff corridor, isang tunnel ng false returns para magtago. Pinipilit ng Tor radar na sumubaybay pero patuloy na nawawala siya sa ground clutter. Sa taas na 50 na metro sa radar, parang mabilis na gumagalaw na kotse lang siya, pero hindi pa tapos ang pilot. Ang kaliwang thumb niya ay nakahanap ng ECM pod switch. Nag-activate ang NIRTI SPS-141 jammer pod na nagha-analyze ng radar frequency ng Tor at gumagawa ng false signals gamit ang range gate pull-off. Ganito gumagana ang technique. Isipin ang radar na parang flashlight beam na humahabol sa jet. Sa acquisition, ito ay nakatuon ng mahigpit. Gumawa ng phantom jet ang pod, isang bright electronic decoy na lumalabas sa tabi ng totoong isa sa scopes. Pagkatapos, dahan-dahang hinila ng pod ang ghost na iyon palayo sa tungay na aircraft na parang paghila ng light source mula sa shadow. Sa screen ng radar operator, makikita ang 2 targets na naghihiwalay. Dahil mas malakas at mas maliwanag ang ghost, otomatikong sinusundan ito ng radar na iniisip na ang tunay. Samantala, ang tunay na MiG ay naging ground clutter, hindi nakikita sa noise. Sa scopes, nakita ng Tor operator na umakyat at lumiko palayo ang target, habang sa katotohanan, ang MiG ay nag-skim ng terrain sa ganap na ibang direksyon. Ngayon, ang crew ng Tor ay hinahabol ang hindi umiral na ghost habang ang tunay na MiG ay nawala sa ground return. Pero ang paglipad sa taas na 50 na metro ay nangangahulugang sayaw sa kamatayan. Isang linya ng kuryente, isang biglang burol, isang sandali ng pagkalimot at magiging parte na siya ng landscape. Kailangang umakyat ng mabilis ang pilot. Kung hindi, ang crash report ay sasabihin na controlled flight into terrain, bureaucrates para sa pagbangga ng gising sa dumi.
Ang weapon release point ay 13 kilometro ang layo pa. Ano man ang gawin niya, kailangan ngayon na. Gumawa ng desisyon ng pilot na magfa-flank sa kanya sa training pero maaaring magligtas ng buhay sa laban. Sa halip na panatilihin ang tactical advantage, nagtanim siya ng chaos. Ang kaliwang kamay niya ay nag-hover sa countermeasures panel, handa nang idump ang lahat. Ang kanan ay mahigpit na nakahawak sa stick na nagbibrace para sa tinatawag ng instructors bilang brutal handling at ng mga pilot bilang trying not to die. 6 na kilometro pa hanggang minimum release at ang susunod na 60 segundo ang magdedesisyon kung magiging success story o cautionary tale ang mission na ito. Ang fuel ay nagpapakita ng 2,150 na kilo sa pangpauwi kung walang mali. Pero sa laban, laging may mali. Ang tanong ay ang lawak nito at kung makakabuhay ka ba. Sa ika-440 hapon, gumawa ang pilot lang bagay na nagpabaliw sa bawat threat warning system sa silangang Ukraine. Pinatumog niya ang afterburner at hinila ng diretsyo pataas. Ang 2 engine ng RD-33 ay umungol sa full military na may 1.8 metro na orange flames na sumusunod pababa. Mula invisible, naging blazing beacon siya na nagbo-broadcast ng posisyon niya. Bawat radar operator sa loob ng 80 na kilometro ay nagkaroon ng maagang Christmas present. Sa command vehicle ng S-400, lumaki ang mga mata ng operator habang mula faint ground return, naging climbing spark ang target. Ang mga daliri niya ay lumipad sa controls. Target altitude na lumalampas sa 1,000 na metro, climb rate na 330 na metro bawat segundo, projected altitude sa loob ng 10 segundo, 5,000 na metro. Sinimulan ng fire control computer ang intercept solutions, pero ang track ng target ay patuloy na nagbabago. Bawat segundo ay nangangailangan ng recalculation. Pumili ng 2 missiles ang operator at sinimulan ang launch sequence. Naaprobahan ng team commander ang firing authority. Nagbukas ang launch doors. Na-uplink ang target data sa missiles. Launch sa 5, 4, 3. Ang zoom climb na ito ay sobrang gulo. Mula 50 na metro hanggang 5,000 na metro sa loob ng 18 segundo na nagsustain ng 4 na G. Quadruple ang bigat ng katawan ng pilot, ang mga gala ay parang tingga, ang ulo ay parang dinudurog, ang G-suit ay nag-i-inflate para i-constrict ang mga binte at tiyan na parang python. Sa sustained 4 na G, nagsimula ang gray out, nagtunnel ang peripheral vision. Sa 5 G, mawawala ang kulay. Sa 6 na G, magiging spot ang tunnel. Sa 9 na G, 3 segundo hanggang G-lock, unconsciousness. Sumakay siya sa edge sa sustained 4 na G na nagtra-trade ng awareness para sa altitude. Pero ang maneuver ay may method sa kanyang kabaliwan. Sa pamamagitan ng pag-rocketing pataas, naging hindi mapapansin pero hindi ma-predict siya. Nagdagdag ang pilot ng corkscrewing roll habang umangat na gumagawa ng spiral na parang ahas sa helical staircase. Sa mga crew ng surface-to-air missile, ang track niya ay parang scroll ng toddler. Ang fire control computers ay nagpe-predict ng ballistic paths kung saan ang isang object sa speed X at angle Y ay tatama sa Z sa loob ng ilang segundo. Pero ang corkscrewing ay nangangahulugang constant angle changes. Ang predicted intercept points ay umiikot ng walang katapusan. Hindi na nagsesettle para sa firing solution. Kailangang mag-update ng walang hanggan ang Sam Cruise habang siya ay nagge-gain ng 400 metro bawat segundo. 3 fire control radars ang nakakakabit ng sabay-sabay. S-400 sa Hilagang Silangan, Buk M3 sa Silangan, persistent na Tor M2 sa Timog. Ang radar warning ay hindi na nagdi-differentiate ng threats. Ito ay sumisigaw na parang rabid beast. Ang tugon ng pilot,
mag-invert sa apex at mag-pull through na gumagawa ng loopy scribble ng bata. Walang computer ang nagpe-predict niyan dahil walang matinong pilot ang gagawa niyan. Sa taas na 5,000 na metro, inverted nose down, sa wakas ay may hawak na ang pilot kung ano ang kailangan niya. Pwede nang maabot ng hammer bomb ang target mula rito. Nagpapakita ng all green ang weapon system, pero nasa gitna siya ng 3 missile envelopes na may posibleng birds na airborne na. Hindi nagdi-differentiate ang SPO-15 sa pagitan ng track at launch. Ito ay sumisigaw na may early retirement na naghihintay kung hindi magbabago agad. Oras na para mag-release o mag-abort, walang middle ground. I-roll ng pilot ang wings level at pinanatili itong steady ng eksaktong 2 segundo. Sa loob ng 2 segundong iyon, nag-run ang arming sequence ng hammer bomb sa electronic speed. Una, na-verify ng GPS receiver ang posisyon mula sa 12 satelite na nagche-check ng signals para sa spoofing. Pangalawa, na-align ng INS ang accelerometers sa GPS para sa redundant navigation. Pangatlo, nagche-check ang rocket motor ng igniter continuity. Pang-apat, nag-run ang infrared seeker ng calibration cycle na nag-chill hanggang 40 degree na negatibong Celsius gamit ang compressed nitrogen. Pang-lima, na-load ng flight computer ang target coordinates at nag-compute ng optimal trajectory. Pang-anim, nag-run ang warhead ng arming safeties, lahat green, ready for release. Elapsed time, 2 segundo. Samantala, 2 missiles ng S-400 ang umalis sa rails, umakyat sa bilis na 2,000 metro bawat sekundo patungo sa posisyon niya. Ang 7.5 metro na 48 MDM ay masamang balita, nag-a-accelerate sa 30 G. Bawat isa ay may 180 kilo na warhead na hindi nangangailangan ng direct hits. Ang proximity fuses ay magde-detonate sa loob ng 20 metro na nag-spray ng 24,000 fragments sa isang lethal sphere. Intercept time, 35 sekundo. Sa mga inbound na missiles, pinindot niya ang release at naramdaman ang 250 kilo ng French tech na umalis sa Soviet aluminum airframe. Parang nag-shed ng backpack ang MiG, biglang naging agile ng higit pa sa inaasahan. Habang naghiwalay ang weapon, nag-invert ang pilot at nag-drive patungo sa lupa gamit ang lahat ng kaya ng airframe. 9.5 G, structural limit. May isang bagay sa left wing root na nag-pop na hindi talaga crack pero hindi rin wala. Ignore niya. Ang jet ay nag-flex pero hindi nagfo-fold at mas mabuti ang flex kaysa fragmentation. Ang dive ay nagdala sa kanya mula 5,000 na metro hanggang 500 na metro sa loob ng 8 segundo. Nag-a-accelerate na lumampas sa Mach 1. Ang transonic phase ay brutal. Nagbubuffet ang hangin habang ang shockwaves ay nabubuo at guguho sa paligid ng wings. Ang airspeed indicator ay tumama sa Mach 1.1 at patuloy na tumataas. Pinipilit ng missiles ng S-400 na sumubaybay pero hindi makasabay sa path change. Nag-aim sila sa kung saan siya magiging kung magpapatuloy sa climb o level flight. Walang nagpe-predict ng supersonic plunge patungo sa lupa. Nag-cling ang missile seekers pero nawala ang lock habang ang MiG ay bumaba sa ibaba ng minimum depression angle nila. Nag-volley ang birds ng ballistic, naghahunt ng ghost bago mag-self-destruct sa 8,000 na metro. Nag-ignite ang rocket ng hammer bomb sa separation na nagbo-boost pataas habang nagda-dive ang jet. Ang dating magkasama na pair ay ngayon ay nagdi-diverge sa max speed. Umakyat ang bomb na lumampas sa 8,000 na metro, nagtra-trade ng velocity para sa altitude na nag-prep para sa terminal dive.
Nag-level ang pilot sa 100 metro, nag-weave sa mga burol para sa cover sa egress. Astern na ang missile threats pero ang fuel ang kalaban ngayon. Naggasol ng 400 kilo ang zoom burn sa loob ng 12 segundo. Ang run sa base ngayon ay do or die, mag-fly ng perpekto o mag-hoof it. Sa likod niya, nag-fire ang Book M3 sa hammer bomb na nagkamali na jet ito. Hahabol ang missile sa isang bomb na hindi makakajink na nagwa-waste ng isang 58 milyong pisong interceptor sa isang committed trajectory. Parang pag-shoot ng isang fired bullet, satisfying pero pointless. Ang Birelebivka Dam ay may mas mababa sa 1 minuto para maunawaan kung bakit hindi dapat mag-mix ang military logistics at infrastructure. Sa loob ng 30 segundo, tinama ng hammer ang apogee sa 8,200 na metro at sinimulan ang terminal plunge. Ang sensor array ng Seeker na nagchichill hanggang 40 degree na negatibong Celsius ay nakakadetect ng puntang bahagi ng degree na thermal differential sa Celsius. Nag-glow ang dam na puti-pula laban sa malamig na asul na tubig. 8 oras ng araw ang nag-bake ng concrete hanggang 35 degree Celsius habang ang tubig ay nananatili sa 15 degree Celsius, isang delta na 20 na degree na parang may nagpinta ng hit here gamit ang init. Nag-a-analyze ang computer ng Seeker ang shape laban sa pre-loaded templates. Linear structure? Confirmed. Thermal signature na tumutugma sa concrete? Confirmed. GPS position sa loob ng 10 metro ng target? Confirmed. Nag-tweak ang bomb ng 2.1 degree, ngayon ay dead on. Nag-a-accelerate ito sa pamamagitan ng 300 metro bawat segundo, pagkatapos ay 320, pagkatapos ay 340. Sa belosidad na ito, ang control surfaces ay gumagawa ng millimeter tweaks. Bawat isa ay nag-nudge ng ilang metro sa impact. Na-verify ng GPS ang posisyon, hinintay ng INS ang bawat acceleration. Nag-agree ang dual independent systems, impact sa loob ng 10 segundo sa precise coordinates. 13 kilometro ang layo, pinapanood ng Ukrainian drone operator ang feed habang ang hammer ay pumasok sa terminal. Ang daliri niya ay nag-hover sa record button. Ang footage na ito ay lalabas sa Telegram sa loob ng 1 oras. Ang dam sa ibaba ay mukhang payapa, hindi alam na 7 segundo na lang ito bilang infrastructure. 6, 5, nag-zoom ang operator sa predicted impact. 3, 2, 1. Tumama ang hammer sa bilis na 340 metro bawat segundo na may kinetic energy na katumbas ng isang Nissan Altima na nagbabang sa pader sa bilis na 3,200 kilometro kada oras. Ang smart fuse ay nakaramdam ng concrete at nagde-detonate ng 89 na kilo ng explosive sa ilalim ng 1 millisecond. Ang blast ay nag-generate ng 300,000 pound bawat square inch na overpressure na nagpupulverize ng concrete ng mas mabilis kaysa sa makakapag-fracture ito. Nag-ripple ang shockwave sa pamamagitan nito sa bilis na 5,000 metro bawat segundo na nagbo-blow out ng far side bago makapag-collapse ng buo ang impact phase. Ang breach ay nagnganganga hanggang 60 metro sa unang minuto habang ang erosion ay nagwe-weaken ng remnants. Ang river crossing na nag-sustain ng battalion-level logistics sa loob ng 3 buwan ay nawala ng mas mabilis kaysa sa commercial break. Ang resupply line ng Russia ay biglang na-extend ng 47 kilometro na hindi inaasahan.